Hey guys! Welcome back! This is Phil Mentors and dito sa channel na to, tinutulungan kita na mag-level up sa pera, negosyo at investments. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang hot topic sa real estate, ang condo oversupply sa Pilipinas. Marami nagsasabi na disaster ito para sa investors, pero para sa iba, golden opportunity para makabili ng murang unit at mag-invest long term. So, alin ba talaga? Opportunity ba o disaster? Yan ang aalamin natin sa video na to. So, ano nga ba ibig sabihin ng condo oversupply? Simple lang, kapag mas maraming condo units ang tinatayo ng developers kaysa sa actual demand ng buyers at renters, yung resulta, ang daming unsold units, tumataas ang vacancy rates. At imbes na mabilis tumaas ang presyo, bumabagal ang growth. Kaya kahit sobrang daming bagong building sa Makati, BGC, Ortigas at iba pang CBDs, hindi lahat napupuno. Ngayon, bakit nga ba nangyayari ang condo oversupply sa Pilipinas? Una, sobrang aggressive ng developers. Parang every year may bagong tower na tinatayo sa Makati, BGC, Ortigas at kahit sa fringe areas. Pangalawa, nagbago ang lifestyle. Dahil sa work from home setup, hindi na lahat ng employees kailangan tumira malapit sa office. Pangatlo, malaki ang impact ng pandemic. Bumaba ang demand mula sa OFWs at students na dati malaking market para sa rentals. At lastly, maraming bumili ng condo dati for flipping or quick profit, pero dahil humina ang resale market, naiipit sila ngayon. So ang ending, mas marami ang supply kaysa sa demand. So ngayon, anong epekto ng condo oversupply? For buyers, good news to, dahil sobra ang supply, mas maraming discounts, promos, at flexible payment terms. May power ka to negotiate. Kung dati fixed price ang developer, ngayon, mas willing silang magbigay ng freebies at deals. Pero for investors, medyo bad news. Una, bumababa ang rental yields kasi dami mong kakompete. Pangalawa, mas mahirap magpaupa. Minsan, kailangan mo pang ibaba ang renta para makahanap ng tenant. At pangatlo, kung plano mong ibenta agad, baka hindi pa tumaas ang value, kaya mahirap mag-resale. Kaya depende kung buyer ka o investor. Iba ang nagiging epekto sa'yo. So the question is, condo oversupply an opportunity or disaster? Disaster kung bumili ka ng mahal tapos mababa pala yung renta. Kung wala kang long-term plan, pwede kang malugi dahil mataas ang gastos, pero mababa yung returns. Kung gusto mong gumawa kami ng video kung paano magparenta ng mga condos mo, comment down below, rental, and gagawa kami ng mga videos para dyan. Kung gusto mo naman ng mga ideas about extra income, comment down below, extra income, para makita namin kung alin yung mas marami yung interesado na viewers and gagawa namin ng libreng video kagaya nito. So comment down below and don't forget to like this video. Pero opportunity ang condo oversupply kung papasok ka ngayon habang marami pang bargain deals. Dahil oversupply, developers are more flexible, may discounts, extended payment terms at promos. So ayun, condo oversupply sa Pilipinas can be both an opportunity and a disaster. Kung papasok ka ng walang plano, mataas ang chance na malugi ka. Pero kung marunong kang maghanap ng bargain deals, tamang location, at long-term yung strategy, pwede mo itong gawing malaking advantage. That's why we created free Filipino Wealth Starter Kit, step-by-step guide kung paano mag-ipon, mag-invest, at magsimula ng passive income kahit maliit pa lang ang puhunan. I-access mo na yan ngayon for free. Just visit philmentors.com/free. And syempre, don't forget to like this video, share this with your friends, and subscribe para mas marami pang real estate, negosyo, at financial freedom tips. Remember, hindi lahat ng oversupply ay masama. Minsan, ito pa ang perfect timing para makakuha ng best deals.